Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay dumako na naman sa panibagong linggo, no, na kung saan we are celebrating the day of the Lord. Well, actually, dapat araw-araw, no? Uh, must be the day of the Lord, no? Sapagkat siya naman talaga ang may pag-aari, no, ng lahat ng nasa atin, even our time. Okay? So, but then, of course, in Christian tradition, so we usually do worship the Lord as one, as co-believers during Sunday. No, we well save at least an hour or so, fellowshipping with one another. At the same time, of course, praising and worshiping the Lord, our God, the Creator of all things, no, the universe. Well, nagdaan na yung November 1, and of course, based on our Philippine tradition, we celebrate All Souls Day and All Saints Day and All Souls Day. So November 1 must be All Saints Day, and November 2 All Souls Day, no? So yon, we celebrated that last Sunday, and of course maraming mga memories, no, na ating naisip at naalala. Well, bago tayo po dumako sa ating mensahe for today, ay nais kong maglaan ng konting oras or panahon sa panalangin, and I would like to pray with you and for you as well. And alam ko naman na meron tayong mga needs, no, na kinakaharap sa ngayon, be it physical needs, spiritual, or material needs, no. Well, let us pray. Father God, we thank you for today. Thank you for everything that you have done in our lives. Thank you so much for all the blessings that you have given us in the past few days. And thank you for continuously sparing our lives, giving us joy, and always reminding us that life is important for you and with you. And so, Lord, we are here gathering and worshiping you today. But I pray for those who are watching this video. So please grant them their prayer request. Hindi ko alam, Panginoon, yung kanilang mga panalangin, but then I pray for them na hopefully, Lord, in your time, special time, at sa iyong kapangyarihan, at base sa kanilang pangailangan, Panginoon, you grant them the request. Lord, at the same time, I pray for your forgiveness of our shortcomings and our sins in the past. At nawa ay bigyan mo kami ng Panginoon ng puso na mapagpakumbaba sa oras na ito, at linisin mo ang aming kalooban, pag-iisip, Panginoon, that we will be able to focus on you alone as we are going to ponder the word that you have shared to us at this very moment. Lord, we thank you, and again, we glorify your name. In the name of Jesus we pray. Amen. Well, like what I said, no, we celebrated All Saints Day and All Souls Day. And of course, dito sa Japan, if in the Philippines, we celebrate those special day, no? November 1 and of course November 2. Dito sa Japan, no, they usually celebrate that moment on August, no? So magkaiba ng buwan, but then the spirit of celebrating it is almost the same, no? They just remember
the moments, when their loved ones were still alive. And of course, pumupunta sila doon sa lugar na kung saan uh, nakahantog, no, doon yung mga their beloved, to be able to visit, no. And so same thing, almost same thing. And of course, that tradition is also being celebrated in some other countries. Kahit na hindi Christian country, no, they have their own celebration. Well, ang title natin for today is The Cursing of the Fig Tree, no? Yung pagsumpa doon sa fig tree. Ano ba yung mga implication nito? So, meron tayong dalawang passages. Actually, but then we are going to concentrate or focus more on the first passage, which is found in Matthew chapter 21, 18 to 22. So, ang parallel passage niyan is found in Mark chapter 11, verses 12 to 14, and verses 20 to 25. The cursing of the fig tree. Okay? Ano ba yung mga implikasyon nito? At ano ba yung application nito sa ating mga buhay? So, meron akong tanim na fig tree, no? Doon sa labas, doon sa veranda. So, dati, nagbubunga siya. Okay? Tuwing season ito, nagbubunga siya. So, minsan 2, 3, ganon. So, that's why, I personally know the fig tree fruit, no? Yung fig tree mismo, no? I know, because I have. But then, nung lumaon, siguro, kasi nakatanim lang siya dun sa pot. So, nung lumaon, nagkaroon ng yung worm, no, na nagbobor doon sa puno. So, parang pinasok ng uod, no, yung puno niya. So, 2 puno yun dati. Pinasok ng uod yung puno at ang nangyari, yung isa, hindi naka-survive, no? Namatay. So, natuyo. I thought, kulang lang sa tubig. So, one day when I tried to examine it, I found out yun nga, may uod sa puno at pinasok niya yon. So, yung isa namatay. Yung isa naman, was barely surviving at that time. But then, ang ginawa ko, inisprayan ko ng insecticide, yung pinaka nabutas na puno. Pagkatapos, nilagyan ko siya ng pinaka parang support, no? Nilagyan ko ng tape, tapos yung kahoy na maliit, para nang sa ganun hindi matumba. Okay? Kasi medyo mataas din, no, yung puno. But then, nung kinatagal-tagalan, hindi na siya nakasurvive. Pero merong isang may tumubo na pinakasanga sa ilalim. So, nung hindi na nakasurvive yung pinakapuno, no, yung mataas, so yung pinaka sa ilalim, tumubo siya. So, panibagong tubo naman yun. But then, of course, you cannot expect that, yung bagong tubo na yon na magbunga during fruit season kasi bago lang siya. Unlike yung dati, kasi I just grafted it, no, from other fig trees nearby. So, kaya nagbubunga. Pero ito, since bagong sibol siya, hindi siya magbubunga, of course, bago. Kahit na yung pinanggalingan niya is yung dating puno, since bagong sibol, hindi siya basta-basta magbubunga. So, yun yung fig tree, no? Actually, that is one of my favorite fruits before. Kasi matamis siya, no? Masarap kainin. But then, of course, mataas yung sugar content nito. Well, balikan natin tong binasa natin, yung title natin, The Cursing of the Fig Tree, yung implications, no? Its implications. So, basahin muna natin tong passage na matatagpuan sa Matthew chapter 21, 18-22. So, if you have your Bible with you,
You can just follow me through dito sa pagbabasa. No? Sabi rito, early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Okay? Sa verse 18. So, kinaumagahan, habang pabalik ang Panginoong Yesus doon sa city, siya ay nagutom. Okay? Siguro kasama niya rito yung kanyang mga disciples. So in verse 19, seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. So again, then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately, the tree withered. Okay? Nato yung bigla, no? Yung puno ng fig tree. Verse 20, when the disciples saw this, they were amazed. Okay? Nung nakita ng mga disciples yung nangyari, namangha sila, nagulat. Okay? How did the fig tree wither so quickly? So, yun ang tanong nila, bakit biglang natuyo? Okay? Yung fig tree, bakit biglang namatay na napakadali? So, sabi ng Panginoon sa verse 21, and this reply of the Lord Jesus is very striking, no? Dito maraming nami-mislead dito no, ng mga preachers dito sa verse sa buong kwento ng passage na to. And of course, meron tayong 5 points later na some of them parang medyo maganda ang implication, pero parang medyo lumabas doon sa main point na gustong ipahiwatig ng Panginoon. So ang sabi dito ng Panginoon sa verse 21, truly I tell you, if you have faith, so again, truly, I tell you, sinasabi ko sa inyo, if you have faith, kung kayo ay may pananampalataya, at kayo ay hindi nagdududa, and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. So verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Okay. So, meron ditong 5 puntos. Pero actually, I just gather these points through the internet. And of course, but then the conclusion is personally through the voice of the Spirit that the conclusion that was given to me. But then I would like to tell you the 5 things that this passage can tell us. But then of course we can argue in some of this, but of course ang maganda lang dito sa 5 puntos na to is yung may mga katotohanan din that are applicable sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. So ang number 1, ang una rito is yung base rito sa binasa nating kwento o bahagi ng Biblia. Ang number 1 is it's a symbolism from the Old Testament. Symbolism daw sa lumang tipan. Okay? Yung pinaka-background niya. Kasi sa Old Testament, Israel is often described as God's vineyard. So, merong mga senaryo sa lumang tipan kung saan, of course, Israel is considered as the chosen nation and chosen people, the Israelites. Sa Isaiah 5:1-7, the Israelites considered the vineyard, but unfortunately, yung vineyard na to ay hindi nagbubunga, kaya sila ay yung vineyard na to, which is of course it symbolizes Israel, ay hindi kinalugdan, parang hindi nasihan ang Panginoon sa kanila, and of course they were punished. Okay, ganun din sa Jeremiah 8:13,
So, ang sabi nga, when Israel failed to produce this fruit, it faced judgment, no? Ano ba yung mga dapat nilang i-produce? Of course, yung matindi, no, na pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Sapagkat sila ay pinili, marapat lamang, no, na sila ay uh, makitaan ng Panginoong Diyos na pumili sa kanila ng matinding pananampalataya at pagtitiwala. And of course, it is being backed up by several Old Testament texts such as Hosea 9:16 and Jeremiah 29:17. So dito sa the cursing of the fig tree, according dito sa isang sa punto na ito, it echoes the history of Israel, signaling a disappointment or same disappointment with the spiritual Israel's spiritual barrenness. So para kasing yung sa Old Testament, although they were chosen, Israel was the chosen nation, parang hindi ganon lumalalim, no, yung kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. So same thing as nangyari dito sa fig tree, okay, although malago, no, pero in the time of necessity, lalong-lalo na especially on that particular story na kung saan nagutom ang Panginoon, no, nakita niya na walang bunga na supposedly pwede niyang makuhaan upang sa ganun ay makakain siya. But then of course, yung sa fig tree naman kasi, it was just being justified, no, by Mark. Hindi naman talaga season yun. So ibig sabihin, kapag hindi season ng isang puno na mamunga, talagang walang bunga na makikita, no. Kaya nga yung iba nagtatanong, bakit gano'n, no? Jesus cursed the fig tree, yet during that time, no, when he saw it at walang bunga, hindi naman talaga season yun, hindi naman talaga panahon. Is it justifiable to do that to a certain thing? Kaya nga doon pumasok yung symbolism, no? Hindi naman talaga some, no, we should not take it as literal, but then it should be taken symbolically. So, ganon. But then, kung nangyari man yon literally, no, natuyo, according to the story, siguro pagpapatunay lang yan ng kapangyarihan ng Panginoon. So, sa pangalawang punto, a living parable. Buhay na parable daw, no? Buhay na parable. So, the act of cursing the fig tree was a living parable, no? Kasi usually, when we say parable, ito yung like for example, the parable of the shrewd manager, okay, the parable of the Good Samaritan, at marami pang parable sa binanggit ang Panginoon sa Gospel. Ito, living parable, no? Ibig sabihin, nakita mismo ng mga disciples kung ano yung nangyari, no? It can be taken parabolically or symbolically, but then right in front of their very own eyes, no, nakita nila yung nangyari mismo sa fig tree. Kasi nga walang bunga, at siya ay sinumpa at siya ay natuyo at namatay. Okay? So again, it represented the spiritual state of Israel, outwardly busy with religious activity but lacking true righteousness. Okay? So alam naman natin, no, even at this very moment, okay, naging tradition o practices na rin ng Israel yung manalangin doon sa yung temple wall, no? Makikita ninyo yun sa YouTube, napakarami niyan, kung saan yung mga Hudyo nananalangin doon at parang tipong inuuntog nila yung mga ulo nila doon sa pader. That's how they pray, no? And of course, that is seen outwardly, no? It seems they are very busy spiritually. But then lacking true righteousness, makikita natin yun sa Mark 11:17, no? Wala naman talagang katwiran doon. The tree slash leaves but lack of fruit mirror the bustling corrupt temple. So sa panahon ng Panginoon, and the reason why, no, kung babalikan natin yung nangyari, no, he trampled, no, those who are selling doon sa temple
court, no? Templo mismo, mga nagbebenta, mga nagpapalit ng mga pera, okay? They are busy, and some people are entering the temple. It seems busy. So same thing doon sa fig tree, no? Na binanggit na nabasa natin na marami siyang mga dahon, okay? Parang napakaganda ng kanyang tubo, but then lack of fruit, no? So walang bunga. Okay? Mirror the bustling corrupt temple. So maraming mga tao na makikita mo parang busy no sa loob ng church, busy ng sa loob ng simbahan, especially kapag merong mga celebration, no, mga party yung tinatawag. But then kung siguro, of course, we cannot judge, no, according to the movements of the people, according to their actions. But then, of course, ang Panginoon na lang makakapag-judge sa kanila, no? If deep inside, they are bearing fruit, no? It's between them. It's between the attenders, the believers, and God. It's between them. But then, of course, dito sa fig tree, it's just a warning for us, no, na kung saan maaring busy tayo, panlabas, nakikita ng mga tao, we are so active sa church, but then we do not bear fruit, no? Parang nakikita lang nila na marami tayong ginagawa, parang fig tree, no? Nakikita na maraming dahon, but then walang bunga, no? It's barren, okay? So ganon. Ang pangatlong puntos dito is teaching his disciples. Okay? Jesus used the withered fig tree to teach his disciples about the necessity of true faith, which I think this one must be the main focus of this passage. It wasn't just about looking religious, it was about a genuine relationship with God that produces real spirit fruit. Okay? So sabi, no, dito, tinuruan ng Panginoon yung kanyang mga disipulo ng tungkol sa totoo at wagas na pananampalataya. Okay? So, ang sabi sa Mark chapter 11 verse 25, if I remember, sabi nga, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, it talks about faith, no? It talks about our deep belief in the power of God. Okay? So dito, ito yung binigyan ng diin ng Panginoong Yesus. Okay? Kasi nagtaka yung mga disciples, no? Bakit biglang tuyo at namatay. Okay? It was about a genuine relationship with God that produces real spirit fruit. Real spirit fruit. Ano ba yung mga totoo, wagas, na bunga ng espiritu? Well, maririnig natin yan mamaya. Pang-apat, it's a warning against hypocrisy. The fig tree's appearance without substance served as a warning. Okay, the fig tree's appearance without substance served as a warning. It's a reminder that it's easy to look pious and busy with religious activities while missing true spiritual growth and intimacy with God. It's a call to authentic in our faith. Okay? So, warning against hypocrisy. Ano bang meaning ng hypocrisy? Ito yung, pag sinabi mong hypocrisy, sa salita natin ngayon, na mas madaling maintindihan, ito yung pagiging plastic. Okay? Ito yung laging tinuturan ng Panginoon doon sa mga Pharisees, no? Mga hypocrites. Okay? Mga bulaan. Okay? Na parang payo, seryoso sa kanilang ginagawa religiously, but then deep inside, no, walang laman. So hypocrisy, pagiging plastic. So sabi rito, it's a warning against hypocrisy. So
Yung living parable na to, the cursing of the fig tree, it's a warning doon sa kanyang mga disciples. Okay? So, ibig sabihin, pwede sila magpakita na talagang religious sila, no? Talagang tumatalima sila sa Panginoon. But then, they should not forget, no? Na yung kanilang buhay should be a living example of genuine faith, and of course, a faith that grows, okay? Buhay na may bunga ng Espiritu. Well, nakakalungkot no, kasi marami sa atin ngayon, no? Marami sa atin, especially sa mga pag may mga pagtitipon, makikita mo napakaraming kunyari busy, no, napakaseryoso. And of course, when time comes, no, na nagiging emotional yung dating ng worship, makikita mo na kumbaga parang very religious, very pious. But then paglabas, no, ng simbahan, and when Monday starts again, nag-iiba na ulit, no? You cannot see the fruit of the Spirit anymore. So, sa kanilang buhay. So, yun yung nakakalungkot. So, itong the cursing of the fig tree is a warning, no, against those things, no? Yung pagiging hypocrite, pagiging plastic. May mga tao, no, na kung saan kapag kausap mo, okay. Pero kapag talikod mo, so, iba na yung mga feedback, mga sinasabi. And of course, hindi naman sa pag-aangat, no, sa sarili. Isa ako doon sa pag talagang iniiwasan ko o ayaw kong pag-usapan, no, kung ano man yung mali ng ibang tao, okay? Especially kapag hindi na nakaharap. So parang mabigat yun sa pakiramdam. Okay kapag parang nare-release yung adrenaline mo kapag nagkukwentuhan kayo ng ganon. Pero kapag wala na, parang mabigat na rin sa pakiramdam. So, kaya ang mas mabuti ay iwasan na lang yung mga ganon. No? Pagkaloob natin sa Panginoon, kung ano man yung negative, no, about them, bahala ng Panginoon sa kanila. Anyway, lahat naman tayo tatayo at titindig sa harapan ng Diyos sa Judgment Day. So, hindi naman yan, wala namang ano dyan tawag dito, hindi ka naman pwedeng, kumbaga, kapag may inalo ka na magnininong ka sa binyag at hindi ka available, merong magpo-proxy sa'yo. O kaya mag-aanak ka sa kasal, hindi ka available, you can ask someone to do proxy, no, on your behalf. So, hindi naman ganun kapag umarap tayo sa judgment. Walang proxy, no, sa harapan ng Panginoon. Kapag judgment, you cannot ask someone to do proxy for you. Ikaw mismo yung haharap doon whether you like it or not. So, sa atin, lahat ganun, no? Lahat tayo haharap sa Panginoon on Judgment Day at walang proxy doon. Ikaw mismo, individual yon, personal. Doon sa kabilang buhay, of course. It's a call to authentic in our faith. Ano ba yung future implications nito which is panglima, no? This incident also pointed to the coming judgment on Jerusalem and its temple, which had become corrupt, no? It highlighted the need for genuine spiritual renewal and faithfulness as part of God's future plans. Mabuti na itong maganda itong living parable na to, the cursing of the fig tree, kasi nga nagkakaroon tayo ng warning and of course implications to straighten, no, kung ano man yung naging practice natin bilang mananampalataya. So again, yung 5 na tinukay natin dito, symbolism from the Old Testament, a living parable, pangatlo, teaching his disciples, pang-apat, warning against hypocrisy, and pang-5, yung future implications. Ano ba yung application nito personal sa simbahan at sa atin? So sa ngayon, no, this story is a cautionary tale, okay? Cautionary, kumbaga warning, no, sa ating lahat. So hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi sa lahat ng mga nagbabahagi, no, ng salita ng Panginoong Diyos.
Our lives and churches can look impressive on the outside. No? Sabi rito, our lives and churches can look impressive on the outside. So maaring nakikita ng iba na parang impressive tayo. Religiously, we are so active. Kumbaga, churches are growing. So, parang ganun. But then, let us be careful, no? Let us be caution. So, marami mga churches, they are full of activities and appearances. Ang pinakamahalaga rito, mga kapatid, at lagi nating tatandaan, is the true spiritual fruit we bear. No? Yung bungang ng espiritu na may kita at magmamanifest sa ating mga buhay. We genuinely growing in faith and holiness or just putting on a show. Okay? So, dalawa lang, no? Yung pwedeng mangyari sa buhay nating mga mananampalataya. So, baga, it's either we grow in faith and holiness sa pananampalataya at kabanalan, o kaya parang show lang, no? Na pinapakita lang natin na kunyari active tayo. So, dalawa lang yon. So, saan tayo doon? Sa dalawa na yon. Ang karaniwan, no, sa mga it's basically, no, on my own experience and observation, usually people are going to church all because they find in the church the happiness that they are looking for, no? Parang kasiyahan, parang masaya ka kapag nakakasalumuha mo yung ibang tao, no? Andun, especially kapag merong mga celebration o occasion, parang ang saya-saya. Pero afterwards, no, parang empty ka na. Okay? Yung happiness mo na fulfill in an hour or two, then after that, parang empty na ulit. Okay? You're just putting on a show. Okay? So, ang pinaka-importante rito sa binasa natin, no, na kwento is yung genuine, no, na pananampalataya, whether you are in a celebration in the church activities or not, andun pa rin yung pananampalataya mo and still growing. Okay? Na paano mo nalaman naman na lumalago yung pananampalataya mo? Of course, nagbubunga yan. Okay? And of course, yung bunga niyan ay yung tinuran mismo ni Apostle Paul. No? At makikita natin yan sa conclusion. Again, this parable reminds and teaches us to be growing steadily in our faith and belief in God. Kaya nga yun yung tugon, no, ng Panginoon doon sa verses 21, okay, and 22. So, unless you have faith, sabing gano'n ng Panginoon, sabihin mo sa mountain na ito, lumipat siya doon sa kabila, at siya ililipat, tatalima. Okay? So, it's all about faith. How is our faith right now? Is it growing? Is it stagnant? Or is it relying on some other people? Okay? Dapat hindi nagre-rely yun doon. Whether you are alone, worshiping God, talking to God, whether you are alone in your room, that faith must be working, no, sa'yo. Kasi ang pananampalataya natin, hindi naman yan nakasalalay sa pamamagitan ng ibang tao. Sa Panginoon yan. Kasi kung mananampalataya ka lang sa tao, yan ay pananampalatayang patay. No? Kasi once yung tao na yon ay hindi na nakapagbigay sa'yo ng happiness o na-discourage, nagkaroon ng discouragement or because of that particular person or people, madi-discourage ka na rin. Kasi sa kanila nakasalala yung pananampalataya mo. Pero pag ang pananampalataya mo ay nakalaan, nakatuon doon sa Panginoon lamang, even without them, even if you are alone in your room, you still have that faith, very strong, talking to God. Kaya nga merong sa tradition, no? Merong mga mongha na tinatawag mga monk. They are living alone in the desert, okay? Living a life
with God, no? Spiritually, wala silang kasama. They chose to be alone. Kaya nagkaroon ng monasticism, yung mga monks na tinatawag. So they manifest the faith that they have in God, even though they are just alone. Nag-iisa lang sila. Okay? Katulad ni nung mga sinaunang mga sa tradition natin, mga early church fathers, no? Maraming mga nag-exemplify ng ganong klaseng pananampalataya. So faith, it is between you and God, no? It is not between you and your co-believers or other people. Okay? Lagi nating tatandaan 'yon. Kaya nga ang in-emphasize ng Panginoon, kapag kayo ay may pananampalataya sa Diyos, okay? Kahit pag sinabi niyo rito sa bundok na ito, lumipat ka ron, siya ay tatalima, no? Ang sabi sa Hebrews 6:4, without faith, it is impossible to please God. Okay? Malinaw yon. Without faith, kung walang pananampalataya, imposible. It is impossible to please God. For anyone who comes to Him must believe that He exists, and He will reward those who earnestly seek Him. At napakaraming mga texts and passages sa Bible na kung saan ang pananampalataya ay napakahalaga, okay? Sa Panginoon. Ang sabi ni Isaiah sa Isaiah 64:10, though the mountains be shaken and the hills be destroyed, my unfailing love for you will never be shaken, nor my covenant of peace will never be removed, says the Lord who has compassion on you. So, but then that is going to happen if you have that faith, strong faith in the Lord, no? Ang sabi sa 1 Chronicles 16:11, look to the Lord and His strength, seek His face always. Lagi tayong tumingin doon sa Panginoon, lagi tayong sa Kanya lang maniwala at manampalataya. Huwag nating hayaan, no, na ang ating buhay spiritual ay nakasalalay, especially ang ating pananampalataya, ay nakasalalay sa tao. Huwag ganon, tayo ay maliligaw, tayo ay madaling matutumba at mawawala. Okay? Ang pananampalataya dapat ay nasa Panginoon at yan ay dapat na lumalago. So paano natin malalaman na lumalago ang ating pananampalataya? Our faith in the Lord must produce good works and must bear much spiritual fruits as being emphasized by Paul in Galatians. Ano bang sabi ni Paul sa Galatians 6:2? Okay? Ang sabing ganon, ito ang pananampalatayang lumalago sa Panginoon, hindi sa tao. Nagmamanifest dapat yan. Sabi ng ganon sa Galatians 6:2, carry each other's burdens. In this way, you will fulfill the law of Christ. Carry each other's burdens. In this way, you will fulfill the law of Christ. So, sinasabi mo kapag nasa loob ka ng church, no? Papatotoo ka pa. Praise the Lord ka. So, that's good. Pero kapag may hindi ka lang narinig na hindi maganda sa kapatiran mo, nagagalit ka na kaagad, nagre-react ka na violently, no? So hindi yun ang pananampalatayang totoo, pananampalatayang nagbubunga, okay? Ang pananampalatayang nagbubunga at pananampalatayang lumalago ay magkakaroon ng bunga, hindi lang isa, kundi multiple, no? So sa atin, kahit na ilan lamang dapat dito magkaroon tayo. Ano sabi sa Galatians 5:22-23, Apostle Paul? But the fruit of the Spirit is love. Okay? Kung makikita natin yan, kung papansinin natin, mga kapatid, itong si Apostle Paul, hindi nawawala ang love, no? Sa lahat ng kanyang mga puntos o mga advice, no, doon sa kanyang mga letters, sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga libro, okay, mula sa Romans hanggang Hebrews. So, but the fruit of the Spirit is love, okay, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At dinugtungan niya pa yon. Against all this, there is no law. Okay? Those who belong to Christ have crucified the flesh, its passions and desires. So again,
9 fruits of the Spirit there, telling that our faith is growing. Okay? So, parang fig tree yan, no? Although out of season, nung nakita ng Panginoon, walang bunga, pero kasi sa ating buhay bilang mananampalataya, even season or out of season dapat nagbubunga. Yun ang kaibahan naman nun. Kaya nga ang sabi, yung parable of the fig tree, cursing of the fig tree is a living parable. Kasi nga, nakita nila mismo, and of course sa ating mga buhay, tayo yung fig tree, okay? Spiritually. Kumbaga, hindi naman seasonal dapat ang spiritual life natin. Meron bang ganon? Kristyano ka pero seasonal ka lang. Kumbaga kapag taglamig, doon ka lang may bunga. Kapag tag-araw, wala ka ng bunga. Dapat hindi ganon. In season and out of season, dapat may bunga at nagbubunga at patuloy na lumalago ang pananampalataya ng isang mananampalataya. So again, the fruit of the Spirit is love, pag-ibig, joy. Hindi sinabi ritong happiness. Kasi yung happiness, panandalian lang yan. When you get something that you are pursuing, and somebody gave you something that you are not expecting, so yun, happiness yun. Nawawala ka agad yun. O yung mga activities sa church, okay? Yung mga celebrations sa church, happiness lang yon. 1 or 2 hours, happy kayo, emotional kayo, okay? You are raising your hands up, okay, in the air. 1 to 2 hours lang yon. Kapag wala na, nakalabas na kayo, nasa kanya-kanya na kayong bahay, nawawala na yon, no? So, hindi sinabi ni Apostle Paul dito yung happiness but joy. Pag sinabi mong joy, deep inside. Whether you are alone or not, there is such a thing as joy in your heart. So again, love, joy, peace. Okay? May kapayapaan. May kapayapaan ka sa buhay mo, no? Na kahit na nag-iisa ka lang o ilan lang kayo, nandun pa rin yung peace mo. May peace of mind ka. Na kahit na hindi maabot yung ginugol mo, may peace of mind ka pa rin, no? May kapayapaan ka, okay, sa buhay. So pangatlo yun, forbearance, okay? Meron kang pagtitiyaga, okay? So forbearance, kindness, may kabaitan. Kindness, goodness, may kabutihan. Faithfulness, may yung katapatan. Gentleness, yung kahinahunan, okay? At self-control, yung panghuli, yung control sa sarili, hindi ka kagad madaling nagagalit. So doon karamihan, no, lumalagapak yung iba, no, na matatanong mo, saan ba yung pananampalataya mo? Kasi etong siyam na fruit of the Spirit nito, napaka-importante nito para sa ating mga buhay. So kapag wala ito, hindi ito nagmamanifest sa ating mga buhay, although active ka sa church ko, no, kapag wala yan, napakadali mong magalit, no, sa kapwa mo, sa kapatiran mo, na hindi ka nag-exemplify ng love, okay? Na konting bagyo lang dumating sa buhay mo, parang gupong-gupo ka na, no? Lungkot na lungkot ka na, wala kang joy, no? Wala kang kabaitan, kabutihan, etc. Okay? Walang kahinahunan. Tanungin mo na sarili mo, no? Do I have faith in God? If I have, is it growing? Mabuti na may bahagi tayo, kabahagi tayo ng isang iglesia. Pero, again, no, ang pagtayo natin, pagtindig natin sa harapan ng Panginoon, hindi naman yan buong church. Let's say, for example, kabilang ka doon sa isang iglesia o church, no, na maraming activities, kasi doon ka nakakakuha, no, ng happiness, no. Kapag tumindig naman tayo sa Panginoon, hindi naman buong church ang pagbabatayan. Okay? Certain church, no? Ito, Jesus of the Nazarene. Tayo kayong lahat dito. I will judge you, no? Sabihin ng Panginoon, I will judge you according to the activities that you have.
Masaya ba kayo? Hindi naman ganon eh. When we are judged, we are going to stand in front of God individually. Okay? Sabi nga natin kanina, walang proxy. So, friends, brothers and sisters, let us be reminded of this story, the cursing of the fig tree. We shall bear fruit in season and out of season. Yun lamang ang magiging sign o patotoo natin na kung saan ang pananampalataya natin ay lumalago. Well, tayo pong lahat ay manalangin bilang panghuli at pangwakas. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat for reminding us that we need to grow in faith, whether we are alone or not, whether we are in a group of believers or not. Help us to grow more and more, and help us to bear fruit of the Spirit as being told by Apostle Paul in Galatians 5:22-23. Lord, maraming salamat sa iyo. Patawarin mo kaming muli kung ano man yung mga pagkukulang namin sa amin, mga buhay. Lord, thank you so much, and I pray for those who are watching this. May you grant them your Holy Spirit, guide them, and heal them of their disease. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen.